Kung minsan nagluluto tayo sa kusina, ayaw nating masyadong mausok kasi masyadong masakit sa mata. Dinidesign ang range hood na to or cooker hood na to para maibsan yung usok dulot ng pagsasaing o kaya pagluluto na kung ano-ano. So tatanggalin lang muna natin yung kanyang takip. Pupus mo lang yung dalawa na yan, tapos sabay hila. Sabayan mo paghila para matanggal yung kanyang takip. Yung takip na to, nandito yung nakakabit yung filter niya. So sa loob, nandoon nakalagay yung kanyang mga spare part. Ito yung pang outdoor. Ginagamit ito kung sakali gusto mo yung usok papalabas. So ito yung ginagamit sa pang outdoor. So ginaganyan lang yan pagkabit. Tapos sa akin naman, pag nakabit niyan, since na gusto lang natin na makamura, ginagamitan ko lang to siya ng pipe, PVC pipe. Pero ang recommended talaga nito yung aluminum duct hood kasi hindi siya masusunog basta-basta. Pag PVC pipe naman yung ginagamit mo, dapat doon sa kanyang puno, nilalagyan mo lang ng aluminum duct hood para safety siya. So bali extension mo na lang tong PVC pipe. So i-try muna natin yung kanyang function, kung nagpa-function ba lahat before natin ituturo yung kung paano to i-install doon sa wall. Kasi may mga technique din to kung paano ikabit sa wall So dito muna tayo sa kanyang indoor. So ito yung indoor niya. Pag indoor kasi tinatakpan tong butas na to. Parang yung hangin, andito lang siya mag-ikot-ikot sa kanyang hood. Bali higupin lang niya yung usok tapos i-filter. Pero yung usok andon pa rin. Hindi na nga lang gaano masakit sa mata. Yung hood natin may tatlong speed. 1, 2, at saka 3. At saka may ilaw pa para sa pagluto na hindi masyadong madilim. Sa pang-indoor kasi, dito kasi hinigop niya yung usok. Once na natakpan na tong butas na to, so lahat ng usok dito hinihigop sa butas na to. Tsaka paglabas, dito siya napipilter yung usok. Itong filter na to. Itong filter na to, washable. Pwede ito siya hugasan. Huwag naman i-washing. Brushan lang ng malambot o kaya sabunan para matanggal yung mga mantika or oil na nakadikit dito. Kasi habang tumatagal ito siya, nag-i-sticky yung filter natin. Dulot ng mga oil na nahigop niya. So hindi na siya masyadong makapilter ng usok kasi nababara na yung filter natin. So ngayon ituturo ko naman kung paano natin ikakabit sa wall kasi may mga technique to Ito yung range hood natin, ito yung tamang sukat niya, 75 to 65 cm lang. Ito yung wall, halimbawa ito yung wall at saka ito yung gas rinse. So mula dito sa kanyang range hood, dapat 65 to 75 cm lang para tamtaman lang yung taas niya. Kagaya nito, dito yung range hood or cooker hood natin, dito naman yung gas rinse sa baba. So dapat ito 65 to 75 cm lang para madali lang mahigop ang usok. So kung masyadong malayo kasi, so lumilihis na sa kanyang sukat. Itong gas rinse na to, ito yung nababagay sa kinabit natin ito. Kasi hindi naman pwede na malaki yung gas rinse natin tapos maliit yung range hood natin. Ito. So dapat pantay lang siya kung gaano kalaki, ganun din kalaki yung may bagay-bagay din yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung tapos na nagawa ko na. Ito na yung isa sa mga nagawa natin na hindi ko lang nakunan kung paano natin na-install to kasi medyo nagpo-full storage tayo. Pati na rin itong chimney na to. So napakaganda nito. Isa to sa mga kauri ng range hood. Yung usok kasi nito pinapalabas. Napakagandang design nito. So hindi na natin nakunan ng video kung paano natin na-install kasi medyo kinapos tayo ng storage.